kami ng mga biyaya at pagpapala upang kami makapagtrabaho, upang kami makapaglingkod. At ngayon, binabalik namin sa inyo bilang papuling pasasalamat dahil kayo ang Diyos na tapat, ang siyang gumaganti, nagsusukli, Panginoon, ng mga biyaya at pagpapala dahil sa inyong mga salita. Kaya naman, buong puso kami lumalapit. Nagpapakumbaba kami sa inyong harapan na wala po kaming magagawa, Panginoon, kung wala po ang inyong pagsama. Ang inyong pagkilos, ang inyong biyaya. Hipuin niyo ang bawat isa sa amin muli, palakasin kami ng inyong mga salita upang lalo pa kami mapalapit sa inyo. At kung ano man po ang aming mga kahilingan ngayong sandali ito, sa inyo pong mga kamay namin po nagkakatiwala. Dahil kayo po, Panginoon, ang nakakaalam ng mabuti para sa bawat isa sa amin. At wala po kayong hangad na kami po ay mapahamak o mapariwara. Ang hangad po lagi ninyo, Panginoon, ay ang aming kabutihan. Kaya, Panginoon, sa inyong mapagpalang kamay, nilalagay po namin ang lahat ng aming mga pangangailangan. Materially, physically, and spiritually, at buong puso namin inaangkin ng may pananampalataya na kayo ang Diyos na tumutugon. Salamat po ng marami at binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Palakpakan na lang po natin. Hallelujah to the Lord. And now, let us turn again the word of the Lord. Natin pong pag-aaralan ngayong hapong ito sa Gospel po according to John o St. John chapter 15. Okay, babalikan po natin yung pinag-aralan na natin ng nakaraang linggo dahil meron pa pong pinaka-exciting po doon sa huling step. Pero po, ito ay part 2. Pero kung hindi nyo po nasubaybayan yung part 1, pwede kayong bumalik doon sa Macau page ng El Shaddai chapter. Okay? At siyempre po, basahin po natin sa John 15, beginning from verse 13, no? Up to 15. Ganito po ang sinasabi. There is no greater love than to lay down one's life for one's friends. You are my friends. You are my friends if you do what I command. I no longer call you slaves because a master doesn't confide in his slaves. Now you are my friends, since I have told you everything that the Father told me. You didn't choose me, I choose you. I appointed you to go and produce lasting fruit, so that the Father will give you whatever you ask for, using my name. This is my command, love each other. Sa Tagalog, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo tinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayo mga kaibigan. Sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga, upang ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Purihin natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Pwede na tayo makaupo, mga kapatid. Hallelujah. Para akong nagalista ngayon ng araw na ito. No? Almost, lahat po tayo. No? Kanya, nagsasakit tayo, nagmamadali, galing sa flat. Nagkaroon tayo ng malaking adjustment sa araw na ito because the Peña Francia
ay nag-celebrate ng kanilang, I don't know kung anniversary ba nila yung is okay. So, ginaan na gamit nila yung venue at yung oras natin supposed to be. Siyempre, alam niyo naman kailangan natin dito bigayan, give and take, di ba? Para happy lang. So, well, sa mga kasamahan na mga workers natin, medyo maganda ang pakiramdam kasi usually ang formation ng mga workers natin sa plot is 8:30. Kaya kapag pagod ka, nang nagtrabaho ka ng Sabado, pagod ka, napaka-pressure gumising ng maaga para umabot ng 8:30. It's supposed to be, nag-start kami ng 11, so everything's, yung feeling nila ay ang sarap pala mag-formation ng hindi ka napipressure ng gising, ano? Well, hindi po yan, hindi po yan regularly na ganitong schedule. Nabago lang because of this event, itong circumstances na ito. Well, all in all, it is good. Everything is good. Everything is fine. Because pag sa Panginoon naman natin pinagkakatiwala, bahala ng Panginoon at ang Panginoon naman ang nag-aayos lahat. Amen. Kaya gusto ko magpa-share kanina ng isa kasi naka-t-shirt ako, hindi pa ako nakapag-palit kaya napansin ko ninyo. So, yan po ang magandang gagawin o ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Well, dumako tayo sa mabuting balita na ating pong pag-aaral. Pag-aaralan natin, konting recap lang sa mga wala at yung mga nandito last Sunday. Well, ma-refresh tayo ng konti. Hahagingan ko lang, pero nandun na kasi ako sa pangatlong step. Well, the friends of Jesus. Napansin niyo po doon sa mga highlights na binanggit ko dyan is kaibigan, 3 beses na binanggit sa Tagalog. Doon din sa English, 3 beses din niyang binanggit yung salitang kaibigan. Imagine, ang Panginoon ay itinuturing niya tayong kaibigan. That's why the friends of Jesus. To become a friend of Jesus, ang maging kaibigan ng Panginoon ay hindi po yun basta-basta lang nang nangyayari ng isang overnight o isang maiksing panahon. It takes time. It takes effort. Meron niyang effort, panahon to develop. Ang isa sa kasi pinagmumulan ng quarreling, disputes, fight, mga pag-aaway-away, gulo ng relasyon because hindi nakakapag-build up ng isang malalim o mahaba o matagal na relasyon. It takes time and effort to build a good friends para makapag isang mabuting kaibigan. Magtataka kayo, minsan nga yung mga matatagal na nagsasama, nag-aaway pa rin tapos nauuwi sa pag-break away, paghihiwalay. Pero matagal na yun. E di how much more yung mga maiiksi lang ang panahon na na-build up ang kanilang friendship. So, sa kaibigan, ang buhay natin sa mundo, hindi tayo mabubuhay ng walang kaibigan. Kailangan pa rin natin yun. Whether we like it or not, hindi tayo mabubuhay. That's part of our growth. Kasi kung may kaibigan tayo, diyan nang gagaling yung ating success at diyan din nang gagaling yung ating failure. Sa kaibigan, pwede kang magtagumpay. Sa kaibigan, pwede ka rin mabigo. Depende nga lang yun sa pakikipagkaibigan. Depende sa pagtanggap at depende sa pagtitiwala. Well, kung trustful kang tao, natural. Pag trustful ka, hindi nangangahulugan lahat ng panahon mo swerte o mabiyaya. Karamihan sa mga trustful, sila ang nadi-disadvantage. Yung iba naman, hindi faithful sa pagiging friendship nila. Unlike the Lord Jesus, siya lang yung may perfect na friendship sa atin. Our friendship to each other are not perfect. Hindi yan perfecto eh. May mga mistakes, may mga loopholes, may mga mali, may masasaktan, may ma-open, kasi hindi tayo perfecto eh. That's part between this the friendship, merong nade-develop sa mga pagkakamali, pagkukulang, kung ang bawat isa ay nagiging open. So hindi ko na i-define yung friends, mababawasan yung oras ko, balikan nyo na lang sa page. Ang part ko na lang kasi yun dun sa last part.
Pero magbibigay muna ako ng mga steps natin doon sa friendship. Ano? What kind of relationship did Jesus describe when He called us His friend? When we called us friend? Nung tinawag niya tayong mga kaibigan. Medyo mali lang yung pagka-type ko. It is a relationship of love and obedience. Sabi ni Jesus, you are my friend if you do what is my command. Kapag susundin mo, gagawin mo ang aking utos. See? Sinasabi ko sa inyo, hindi madali ang magkaroon ng kaibigan. Yes, magkaibigan na kayo, pero hindi naman kayo nagre-respetuhan sa isa't isa, hindi naman kayo nagmamahalan, hindi naman kayo naggagalangan, hindi naman kayo nagbibigayan. So wala ding kwenta yung friendship na yon. Just like Jesus, sabi niya, you are my friends, mga kaibigan ko kayo, sabi niya, if you do what I command. Kung sinusunod yung aking utos. Sino daw ang tunay na kaibigan ni Jesus? Yung sumusunod sa kanyang utos. Tanong, lahat ba ng tao kumikilala kay Jesus? Sumusunod ng kanyang utos? Hindi na. Hindi na. Pero lahat ng tao, maaaring kumikilala kay Jesus. Pero hindi lahat ng kumikilala kay Jesus ay sumusunod sa utos ni Jesus. Ganyan din sa magkakaibigan eh. Subukan mo sa magkaibigan na lagi kang pasuway, lagi kang nag-take advantage, nang gugulang, nang lalamang, palagay ko bukas, break na kayong dalawa. Sa friendship, kailangan ng respect and obedience. Susundin mo siya, susundin mo rin ako. Parang ganun yun eh. Bigayan yun ng mga kapatid. Hindi yun one-way ticket to the moon. Kailangan nyo na meet me halfway. Doon kayo magtatagpo lagi mga kapatid. That's the first step is obedience. Kailangan ng tinatawag na relationship of love and obedience. Authentic yan. Pag ang isang magkaibigan, they know how to obey each other, respect each other, and give and take to each other. That is, nagpapakita yan ng totoo ang friendship. Pero kung may ibang motibo, pansarili lang kaligayahan, hindi iniisip ang kanyang kasama, ang kanyang kaibigan, that's not a relationship of love and obedience. So, yun ang sabi ni Jesus. Pangalawa is, jump lang ako ha, makikita niyo sa page ng Macau. Pangalawa, what kind of relationship did Jesus describe when He called us His friend? When He called us friend, nang tinawag niya tayong kaibigan, it is a relationship that confides the plan. Isa daw itong relasyon na pinapaalam yung kanyang plan. Hindi natin alam yung plano ng Diyos eh. Well, maliban na lang kung hindi natin babasahin ng Bible, maliban na lang kung hindi tayo nakakarinig ng mga teaching, mga preaching, mga homily na nagpapakita ng mga plano ng Diyos. Kaya ang hirap naman pa kaya makipagsapalaran dito sa mundong ito para lamang maging successful ka, para maabot mo lang yung mga dreams mo. Anong gagawin mo? Magdedepend ka ba sa mga tarot cards, sa mga bolang kristal, sa mga palm readings, sa mga horoscope, para lang mabasa mo yung plano, yung future, yung magiging kinabukasan. Hindi. So, ibig sabihin, hindi natin alam, mga kapatid. Kaya nga tayo, iba, dinadaan na lang sa sipag, sa tiyaga, baka in the future, gantihan sila ng Diyos ng swerte, ng biyaya at pagpapala. Pero iba pa rin yung gumagawa ka, nabubuhay ka, because you know the plan, the promises, the Word of God, and the purpose of God in your life, magkaiba yun eh. Pero kahit alam mo naman at pinapakita naman sa iyo ng Diyos dahil anak ka niya, pero kung ikaw naman ang magpapasya na ayaw mong sumunod, gusto mo pa rin mabuhay sa sarili mong diskarte, hindi sa gusto ng Diyos, palagay kung hindi pa rin mangyayari yung blessing ng Diyos sa buhay mo. Kailangan ng coordination, kailangan ng unity, kailangan ng ugnayan, connection. Yun nakita natin sa unang step na kailangan ng love and obedience. But at this time, one of the pinapakita ni Jesus is, this is a relationship that confides the plan. Sabi ni Jesus, verse 15, I no longer call you
Hindi ko na kayo inaaring mga alipin. Hindi ko kayo tinatawag na mga alipin. Because the slaves doesn't know, because a master doesn't confide in his slave. Ano daw ibig sabihin niyan? Dahil ang Panginoon o ang master, hindi niya ipinapaalam ang alin? Ang kanyang plano saan? Sa alipin. Di ba? Magkaiba kasi yung alipin at saka kaibigan eh. Kadalasan, ang nakakaalam ng sekreto natin, yung malapit sa'yo, yung kaibigan mo. Gusto mong malaman yung makilala ang isang tao kung anong attitude, character niya? Puntahan mo at lapitan mo, tanungin mo, interviewin mo yung mga taong kaibigan niya, yung best friend niya. Doon mo malalaman. Kasi sila ang doon i-confide yung mga sekreto mo, yung type mo, yung crush mo, kung sino yung ano gusto mo, paborito mong color, paborito mong menu, paborito mong movie, paborito mong part, paborito mong doon na nalalaman ang nakakaalam ng kaibigan. Katulad ng sister wife ko, pag minsan namumblema siya sa mga anak namin, ini-expect niyang oras na hindi pa na dumating, hindi naman dumarating sa bahay o nakakauwi. O may mga problema sila na minsan hindi mabasa ng wife ko, ang iti-text at tatawagan ng sister wife ko yung kanilang mga best friend. Doon nalalaman ng wife ko. Kaya pag umuwi sila ng late, hindi na sila makapagsinungaling. Sabi ng sister wife ko, hindi, tandaan ninyo, ang nanay hindi nagtatanong dahil walang alam. Kaya nagtatanong ang nanay dahil merong alam. Magkakatalo na lang yan sa sagot ng anak. Di ba? Ganyan yan eh. Kaya iba yung nagtatanong ka dahil wala kang alam sa nagtatanong ka dahil meron kang alam. Ang aabangan mo na lang kung nagsisinungaling siya o hindi. Kasi pag nalaman mo lahat ng information, nalaman mo lahat ng sekreto, then, anong ibig sabihin nun? Saan mo malalaman? Saan mga tao malalapit sa buhay natin? Kung minsan tinan nyo, ito nga ang unfair eh. Bakit unfair, Brother Edgar? Unfair naman. Ako yung parents, hindi ko alam kung sino boyfriend ng anak ko. Hindi ko alam kung sino girlfriend ng anak ko. Pero ikaw yung parents. Sinong nakakaalam? Yung mga kaibigan niya. Kung sino yung kanyang ganun, di ba? It's unfair, di ba? Ikaw yung nagluwal niyan eh. Inalagaan mo yan ng 9 months sa tiyan mo, tapos hindi mo alam yung mga sekreto niyan. Hindi katulad kay Jesus. Sabi ni Jesus, sabi niya, hindi ko kayo tinuturing na alipin. Kasi yung alipin, hindi kasama sa plano. Hindi kasama sa meeting. Hindi kasama sa confidential. Hindi mo yun sinasama. Dahil kung sa tuwing nagmi-meeting kang employer ka, nagpaplano ka, isinasama mo si Inday, hindi pa lalaman ni Inday kung saan mo pinaglalagay yung mga pera mo, yung alahas mo. Kaya nga maraming mga employer, mga amo na nananakawan ng kanilang mga katulong sa atin, ha? Hindi naman gaano yan, wala yata dito niyan. Na nagkakaroon ng ganung problema kasi nalalaman. Pag ikaw ay amo, yung mga sikreto mo na mga mahalaga, importante sa buhay mo, hindi mo yun ipaparinig sa iyong katulong. Saan mo pa pwedeng iparinig yan? Sa asawa mo o sa best friend mo? Diba? Meron pang ganyan, mga klaseng sumpaan. Pag ako namatay, ito papalagay na nga, ito sasabihin mo, ito papahanda mo. Sinasabi yun sa kaibigan, imagine ha, hindi pa siya namamatay, pinapaalam na. Nakikita ninyo mga kapatid, hindi pinapaalam sa walang relationship, walang connection. Jesus said, because the slave doesn't know what is master's business or master doing. Hindi alam eh. Hindi niya nga alam kasi noon kasi may slave. Pag slave ka, wala kang rights. Kung hindi ka pakainin, patrabahuin ka ng patrabahuin, hindi ka pakainin, wala kang pa rin magagawa. Kahit hindi ka, pag malupitan ka, hagupitin ka, wala kang magagawa kasi alipin ka. Sabi ni Jesus, hindi ganyan ang trato ko sa inyo. Ang trato ko sa inyo, kundi kaibigan. Ipinapaalam ko, I have told you everything the Father told me. Yung lahat ng sinabi sa akin ng Ama, lahat ng natutunan ko sa Ama, lahat ng blessing ko sa Ama,
yan din, pinapasa ko, sinasabi ko sa inyo, pinapaalam ko sa inyo. What a privilege. Ang sarap, di ba, kapag kaibigan mo si Jesus? Bakit? Nagkakaroon ka ng kaunawaan sa plano, sa kalooban, sa pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Nandito ako sa pangatlo. Ito talaga yung itutok ko ngayon. Ano ko lang yun, ha? Ang dami na niyan kasi mahaba ang tinakbo na natin yan. Now, ito yung pangatlo. What kind of relationship did Jesus describe when He called us friend? And this is the last step, mga kapatid. The last step is it was a relationship that gave a privileged position. Ito isang relasyon na nagbibigay sa atin ng pribilehiyo sa isang kalagayan, kinalalagyan o position. Let me read ang sabi ng privilege. Nanap ko ang definition ng privilege. Privilege, ang ibig sabihin ng word na privilege ay a special right. Isa itong special right, advantage, or immunity granted. Wow, ang ganda, no? Isa itong napaka-espesyal na karapatan o advantage on your part and immunity granted. Or available only to a particular person or group. Saan daw binibigay? Sa isang tao o sa isang grupo. Imagine that. So, not everyone ay binibigyan ng ganitong pribilehi. Kailangan mo talagang sumabay sa linya, kailangan mo talagang magpagod, magpuyat, kailangan mo lumaban ng parehas, kailangan mo magtiis, magsakripisyo, magpakasakit, para lamang mabigyan ka man lang ng isang pribilehiyo, makatanggap ka. Etong pribilehiyo na ito, mga kapatid, this is a special right, advantage, or immunity granted, available only to a particular person or group. Parang ano yan eh, kung sino yung kinalulugdan mo, kung sino yung napupusuan mo, saan ka natutuwa, saan ka nalulugod, nabibigay ka ng favor o privilege. Diba? Yung privilege, hindi mo yung pinaghirapan eh. Hindi yun suhol, hindi yun sweldo. Yun ay ibinigay sa'yo dahil sa isang favor. Alam nyo, if you want to know a person, if you want to test the attitude, the character of a person, don't give him a position or a task, just give him a privilege. Bigyan mo siya ng pribilehiyo. Doon mo malalaman yung attitude, character niya sa ibibigay mong pribilehiyo. Kung mapagkakatiwalaan ba siya sa pribilehiyo, kung karapat dapat ba siya sa pribilehiyo, kung lalaki ba ang ulo niya sa pribilehiyo, o lalo siyang magiging humble and obedient. Doon dyan sa test na yan. Kapag ang isang tao, mahusay, talento, alam mo, matalino, magaling, huwag mo siyang bigyan ng isang magandang trabaho. Ang ibigay mo sa kanya, pribilehiyo. Bakit? Kasi pag ang isang tao, talented, gifted, skill, pag binigyan mo siya ng isang trabaho, magpapasikat yun, magpapapogi points yun. Ipapakita niya dun sa nagbigay na, magaling yata ito, karapat dapat ito. Papatunayan niya yun. Pero pag binigyan mo siya ng isang privilege na hindi niya pinaghirapan, hindi niya pinagsikapan, hindi niya pinagpaguran, kundi ibinigay mo siya. Let's say, ano lang siya, janitor. Tapos binigyan mo siya ng pribilehiyo na maging manager. Wow! Doon mo masusukat, malalaman kung siya na ay magandang karakter. That is isang way yan ng pagtitest. If you want to know a person, attitude, and character, don't give him a job or dahil magpapagila siya. Ang ibigay mo sa kanya, privilege. Amen? So, what privilege? Sabi ng John 15:16, ulitin ko. Yung mga hinighlights ko, yan ang i-expose ko yun na pag-aaralan natin. John 15:16, sabi dyan ni Jesus, you didn't choose me, hindi kayo ang
pumili sa akin. I choose you. Ako pumili sa inyo. I appointed you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask for using my name. So, yun pang pagkabanggit ng Panginoon. So, what privilege? The privilege we have obtained from the Lord is, first, Jesus chose us. Pinili niya tayo. Hindi ba kayo magtatanong? Hindi ba kayo na-amaze? Sa dami-dami ng tao sa Macau, wag naman Macau. Sa dami-dami ng tao sa Pilipinas, isa ka sa napili ng Panginoon. Amen. Wow. Isang nakakamanghang tanong. Paliitin ko yung sako. Hindi ba kayo nagtataka sa dami-dami ninyong magkakakilala, magkakaibigan, sa dami ninyong lahat, isa ka sa pinili ni Jesus? Wow, parang yun. Paliitin ko ulit. Sa dami ninyong magkakamag-anak, magchuchuchuhin, magpipinsan, magpamangkin, magkakapatid, sa clan ninyo, isa ka sa pinili ni Jesus. Siguro naman kung sa dami ninyong magkakaibigan o sa inyong clan, sa inyong lahi, palagay ko naman mayroon pang mas sexy at mas tisay kaysa sa'yo. At meron ka siguro mas magaling sa'yo. Eh bakit hindi sila ang pinili? Sa amin sa clan ko namin, sa mga pinsan ko, mas gwapo pa sila sa akin, mas macho pa sila sa akin, mas mapuputi pa sila sa akin. Ako nga ang pinakapangit sa... kasi, pero, nagtaka ko doon. Sa dami namin, bakit? I'm so grateful. Ako pinili mo. Ako tinawag mo, ako pinili mo. Pag ganun pa lang, ma-amaze ka na eh. Imagine, di ba? Ilagay ko sa inyo, ipasa ko sa inyo. Kung kayo ang pipili, anong criteria ninyo makasama at pipiliin nyo, makakasama ninyo? Siyempre, pipili ka una, siyempre. Mabait, magaling. Tsaka yung pleasing personality. Eh, di ba nga, pagpapasok ka sa isang trabaho, pag ang mga hinahanap na mga requirements, di ba? Karamihan, mga pleasing personality. Yung mga walang pleasing personality, nandun sa construction. Di ba? Di ba? Hindi naman lahat ng OFW o walang pleasing personality. Actually, na puwersa lang silang mag-abroad dahil nga sa meron silang gustong suportahan at meron silang mga pangarap sa buhay. Hindi dahil sa patapon sila. Hindi ganun eh. So kung tayo ang bibigyan ng karapatang makahanap ng kasama na magtatrabaho, mapipili, palagay ko gagamit kayo ng standard. Si Jesus, hindi. Hindi siya nakatingin sa race, sa position, sa achievements, at saka sa beauty. Kung ang Panginoon ang pumipili sa atin, pinipili niya tayo dahil sa siya ay may purpose. That's the way God chose us because He has a purpose. Meron siyang plano eh. Kung napunta ka sa gawain ng El Shaddai dahil tinawag ka ng Panginoon, pinili ka niya, meron siyang purpose. Sana makuha mo yon, yung purpose na yon. Dahil pag nakuha mo yon at lumakad ka sa purpose na yon, sasaya ka. Pero kung nakilala mo ang Panginoon, hindi ka lumalakad doon sa purpose ng Panginoon sa buhay mo, lakad ka lang ng lakad, mapapagod ka lang ng mapapagod, hindi ka sasaya hanggang sa dumating ka sa dulo na parang lahat ng ininvest mo parang walang saysay mga kapatid. Bakit? Kasi wala doon sa purpose. If you have a purpose at the end of your life, makakaramdam ka ng fulfillment and satisfaction. Kasi na-target mo yung purpose mo. God is always the first to take the initiative. When it comes to election and choosing, pagpipili, ang Diyos ang laging nauuna. Napansin niyo yung kantang, ikaw ang unang pumili, ikaw ang unang nagmahal. Nandun yun sa aklat ng Gospel, ng 1 John chapter 4.
He who first loved us. He who first called us. Oh. Wala naman talagang nag-uumpisa sa atin. Tayo yung nag-uumpisa, yung nagpupusa. Wala eh. Kasi by nature, we are sinners. Hindi tayo yung kusang lumalapit. Parang ganito lang yan, no, mga kapatid. If God is holy, if God is divine, if God, kung ang Diyos ay pure, malinis, holy, banal, at ikaw ay madumi, makakatabi ka ba? Mahirapan kang tumabi. Kahit tayo lang, di ba? Bawa, namasyal tayo, punta tayo sa trabaho, hindi ka nakaligo, medyo. Tapos, ang mga katabi mo sa bus, ang katabi mo sa park, ang katabi mo sa office, ang linis, ang bango. Makakatabi ka ba ng komportable ka? Hindi, lagi kang awkward. That's the nature ng taong sinners. Kaya hindi tayo lumalapit sa Diyos. Kaya tayo mga makasalanan, ang lagi nating lakad, patalikod palayo. Kasi nahihiya tayo, ang linis-linis niya, ang dumi-dumi ko. Anong gagawin ng Diyos para makalapit ka sa Kanya? Eh di siya magkukusa, siya ang lalapit sa iyo, ahabulin ka niya, kakalabitin ka niya, gagamit siya ng mga circumstances or even trials para lamang mapansin mo siya. God always initiates. Eh di sana, balik pa rin natin yung kanta. Ako ang unang umibig, ikaw ang palangalawang nagmahal. Di ba? Siya lagi. When it comes to blessing, siya lagi una-una. Binibless niya tayo. Pag nabibless naman tayo, nagiging kuripot naman tayo. Diba? Walang nauunang nagpupusa na, ay, ibibless ko ang Diyos. Hindi, ganito tayo, Lord, bless niyo po ako. Pagpalakin niyo po ako. Bless niyo po ako para bless ko rin kayo. Pero pag na-bless na, wala na, hindi mo na makikita sa gawain. Lagi ang Diyos na una, ay, ibibless ko itong anak kong ito, pagkakatiwalaan ko ito ng blessing. Kasi baka lalo siyang ma-inlove sa akin at makalapit. Eh kaso nalunod sa blessing, hindi mo na nakita. So that's it. Always, God always initiate. Ang sarap magmahal ng Diyos, siya lagi nagpupusa. Imagine, pag tayo nagkakasala, di ba? Siya lumapit, siya nagkamali, siya lumapit. Ano ko sinuswerte? Ang Diyos iba. Ang Diyos iba. Siya ang lumalapit. Lalapitan tayo ng Diyos. At makikipag-deal siya sa atin. Another one is, having friends is a choice. Halimbawa, gusto ko naman piliin ng Diyos. Ang problema, ikaw naman ang ayaw. So yun, piliin mo rin. Pinipili ka niya, piliin mo rin. Eh, hindi naman sasabihin ng Diyos, wala ka ng choice ha. Wala ka nang magagawa, pinili na kita. O anong ibig sabihin doon? Masarap ba ang isang relasyon na robot at wala kang karapatang magpasya? Palagay ko hindi masarap. Magsha-shopping kayo ng asawa mo, ang gusto mo peng, ang bibili niya blue. Kakain kayo sa restaurant, ang gusto mo beef, ang bibili niya chicken. Kakainin mo na lang kahit hindi mo gusto. Di ba? Manonood kayo ng movie, ang gusto mo, gera, ang gusto ng asawa mo, drama. Eh di, habang nanonood ka na kasi pangod ka, yung asawa mo naman nag-enjoy, kinig sa drama. Sunod ka ng sunod, pero totoo, hindi ka masaya. Sa relasyon, kailangan bigyan mo ng laya, ang pasya. Di ba? Kaya, ganyan talaga sa relasyon. Huwag kayong magpo-control. Kung ano yung gusto niyo, yun dapat ang gusto niya. Huwag pamiliin mo siya. Kung ano type niya. Kung type niya kumain ng exotic food, kakainin mo siya. Basta ito kakainin mo. Basta ayaw tayo, walang sisira na. Paanghang sa'yo, ayaw pa ng maanghang. At least, sasaya siya kasi that's the choice. Being a friend of Jesus, it is a choice. Gusto ng Panginoon maging kaibigan ka, pero ayaw mo naman eh. May magagawa ba ang Panginoon? Wala siyang magagawa. Kahit naman sabihin niyang makapangyarihan siya, ibibigay niya pa rin sa iyo ang choice kasi ang pinakamasarap sa isang relasyon ay kalayaang pumili at magpasya. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. That's why, Matthew 22 verse 14, for many are called, but few are chosen.
Napakaraming mga tinatawag ng Panginoon, kakaunti lang ang napipili. Iba kasi yung napipili kaysa sa tinawag. Pag sinabing napili, doon sa karamihan, meron pa siyang kukunin. Parang ganun ang ibig sabihin ng kapatid. Now, He chose us out of the world. That's why, sabi ng Corinthians chapter 1, verse 26 and 27, remember, dear brothers and sisters, that few of you were wise. Kakaunti lang sa inyo mga matatalino sa mundong ito, sa mata ng mundo, or powerful, or mayayaman, wealthy. When God called you nang kayo'y tinawag ng Diyos, kakaunti lang sa inyo matalino, sa paningin ng mundo, at mayayaman. Verse 27, it says there, instead, God chose things, the word consider foolish, in order to shame those who think they are wise. And He chose things that are powerless to shame those who are powerful. Nakita ninyo? Sa halip, pinili ng Diyos ang alin? Ang mga mahihina para pahiyain ang matatalino. Pinili niya ang mga powerless. Pinili niya ang mga walang lakas para hiyain ang mga makapangyarihan at malalakas. So anong standard ng Diyos pag pumili? Those who are yung mga taong mahihina, mga hindi mahusay, talented o magagaling, at yung mga walang lakas. Kasi pag skillful ka, talented ka, gifted ka, tapos very strong ka pa sa iyong personality, magkakaroon ka niya ng hydrocephalus. Sigurado ko. Hydrocephalus ang magiging sakit mo. Pero kapag napakasimple mo lang, titiwala ka sa Diyos, hindi ka nananangan sa iyong sarili, yun ang gustong-gusto ng Diyos at yun ang kanyang pinipili. Bakit? Mag-glorify, maluluwalhati ang Diyos eh. Kaya pag mga taong mahuhusay talented, magagaling, sila yung laging naka-tabloid, sila lagi ang nasa front page, sila lagi ang pinupuri, sila lagi ang kinikilala, ini-interview, tinataas, hinahangaan. Nawawala yung pagkilala sa Diyos, inaagaw ng tao. See? Ganyan ang Diyos pag pumili siya. Ang purpose niya, pag pinili ka niya, may purpose siya. Hindi lang para pagpalain ka, kundi maluwalhati siya sa pagpili niya sa iyo. What a privilege! Out of this world, He chose us. Sa dami-dami ng tao sa mundong ito, isa ka sa naging siraulo. Imagine. Isa ka sa nabaliw. Isa ka sa pinipersecute ngayon. Bakit pinili ka ng Diyos? Pag pinili ka ng Diyos, mararanasan mo lahat ang inggit ng ibang tao, persecution, trials, dahil pinili ka ng Diyos. Kasama yan, nakakabit yan sa mga taong pinili ng Diyos. Pero pag talagang pinili ka ng Diyos at sa Diyos ka nagtitiwala kahit anong persecution, inggit, paninira, o trials ang dumating sa buhay mo, hindi ka babagsak dahil lahat ng pinipili ng Diyos, iniingatan ng Diyos. Another one is, what a privilege we have obtained from the Lord, being His friend, is Jesus appointed us. Tingnan niyo yung pangalawang term na ito, ha? You didn't choose me, but I choose you and appointed you. Tapos na tayo doon sa choose. I choose you. Jesus chose us. Now, He appointed us. Appointed you. Yan ang pangalawan natin, mga kapatid. Tingnan natin.